Hello pong muli mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po nagbabalik ang inyong lingkod, si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po yung magsama-sama magkomentuhan. At mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang pahayag po ng ating Vice President Sara Duterte. Pinalagan niya ang ginawa po ng pag-aresto kay Senator Bato. At gamit daw po ang warrant of arrest na mismo si Trillanes pa nagpakita ng warrant of arrest. Maling-mali po ang ginawa nila ayon po sa ating Vice President. Dahil yan po'y naranasan na rin po mismo ng ating Vice President na gawin po nila sa kanyang ama na wala pong due process. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin at panuorin ang ating Vice President Sara Duterte. Mag-umpisa na po tayo. Tutol si Vice President Sara Duterte sa naging hakbang ng mga otoridad para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pag-issue ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa senadora. Tumaas ang tensyon kagabi matapos pasukin ng ilang tauhan ng NBI ang Senado kasama ni dating Senador Antonio Trillanes para iserve sa senador ang warrant ng ICC. Pero para kay BP Sara, mali ito at hindi naaayon sa proseso. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang ganitong hakbang ay kagayaan niya ng ginawang paghuli sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakakulong na sa ICC Detention Facility sa The Hague sa The Netherlands. Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Po mga kabayan, tama po yun eh. Kasi hindi naman po in-issue yan sa atin at marami pa pong pagdadaanan yan. Hindi porkit naglabas na po ng warrant of arrest ang ICC ay bigla mo na lang shortcutin. Shortcut ang batas. At ang sinasabi nga po natin, si Senator Bato ay mayroon pong karapatan yan. Marami pong karapatan na proseso po. Hindi po pwedeng shortcut mo ang batas, lalong-lalo po ang ating konstitusyon. Hindi po ba? Lagi ko nga pong sinasabi, pati po ang institusyon po ng Senado ay meron din po silang rules na sinusunod. Hindi po ba? Katulad po nito, ano po ang mga rules sa Senado, mga kababayan, yan po ang rules. Ano po ang proteksyon sa loob ng Senado? Yan po ang kanilang rules eh. Ano daw po ang proteksyon sa Senado? Unang-una, yung kanilang tradisyon bilang proteksyon sa mga senador, ang parliamentary immunity ng mga mambabatas. Isa po yan. Hindi po ba? At syempre po, yung tinatawag nilang immunity. May immunity po sila para hindi po sila madihado. Lalong-lalo po sa sitwasyon na umiiral ngayon. Meron po silang mga immunity dyan sa Senado. At ano naman po ang sabi ng batas sa ating konstitusyon? Ang sabi naman po ng batas, ang nakasaad sa 6 years rules sa konstitusyon, ayon po sa batas, ang ICC, yung sinasabi po ng ating Vice President, na galing po sa international, yung warrant of arrest, ay dapat dumaan sa court, sa local court, sa court dadaan pa yan. At meron pang kasunod, mga kababayan. May kasunod pa po, ang TRO sa Supreme Court ng kampo ni Bato, ni Senator Bato. May proseso po kasi ang batas. At yan po ay hindi po yata yan nalaman ni Senator Bato, yung mga proseso na yan. At bigla na lang po siya ginulat at ginulantang kasama po si Trillanes. Kaya nga po yung sinasabi nga po natin mga kababayan, ang ating Vice President ay isa pong abogado. Isa pong abogado ang Vice President. At alam niya po ang ginagawa ni Trillanes at alam niya ang ginagawa ng NBI. Mukhang hindi na po yata naayon sa proseso ng batas. Kaya nga po napakarami po nilang nilabag yata ng proseso, lalong-lalo po yung proteksyon ni Senator Bato sa Senado. Mukha yatang hindi yata nila
mga kababayan, mukha yata pati po yung Senado na may sariling institusyon ay nilabag na po yata nila, lalong-lalo po yung immunity ni Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Kaya po napakarami po nitong investigasyon at po pwede pong kasuhan ang mga ito. Hindi kaya. At lalong-lalo po, hindi po lumalabag si Bato sa batas. Hindi po siya lumalabag sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Dahil po ang inisyu ng ICC na warrant of arrest ay hindi po pwede yan na idirekta mo agad sa isang Pilipino. Dahil yan ay hindi po galing yan sa local court ayon sa ating Vice President. Kaya nga maling-mali eh. Kasi ganyan din po ang nangyari sa tatay niya. Hindi po nagdaan at hindi po dinala sa local court at binasahan lang po ang tatay niya ng warrant of arrest daw na galing sa ICC sa cellphone po ng isang nagngangalang General Torre. Binasahan lang siya gamit ang cellphone ni Torre. At ganun din po, wala rin pong nakitang Interpol, wala rin pong representative ang ICC. Kaya nga po ang lumalabas, sabi ng ating mga kababayan, si Trillanes na ba ang sheriff ng ICC? Na isa pong pangkaraniwang mamamayan na lang ngayon si Trillanes. Wala po siyang katungkulan sa gobyerno. Pero mukha po yatang sunod-sunuran sila kay Trillanes. Hindi kaya? Siya pa mismo ang nagpakita ng warrant of arrest galing sa ICC. Unbelievable. Yan po ang mga traidor na tinatawag. Di umano. Yan po ang mga traidor at hudas at taksil sa ating soberenya. At naguhudas sa kapwa niya Pilipino. Dahil po, saan kaya? Sa pera? O sa tinding pamumulitika? May kasama pang pera. Hindi kaya? O yung sinasabi pong dolyares na 2 billion o $2 million ayon po sa mga Marine. Kaya nga po mga kababayan, kukundinahin ka talaga ng Vice President. Kasi pag nakuha nila si Bato, ay may umuugong na po na usap-usapan. May usap-usapan na pong umuugong na naka-ready na daw po ang eroplano na maghahatid kay Bato sa ICC. Nakita niyo po yun? Parang yung nangyari kay Duterte, kay dating Pangulong Duterte. Ready na ang eroplano. Yan ang umuugo ngayon na balita. Kung nakuha si Trillanes, kung nakuha si Bato, for a correction, kung nakuha si Bato ng NBI, kasama si Trillanes, mukha po yatang naka-ready na rin daw po ang eroplanong maghahatid. Paano ka makakakuha ng TRO sa Korte Suprema kung wala ka na sa Pilipinas? Nakita nyo po kung paano sila magpatakbo at magpatupad ng batas. Kukunin ka muna, dadaling ka sa ibang bansa, saka ka pa lang, pupunta ka ng Korte Suprema, wala ka na sa Pilipinas. Ganyan po ang gusto nilang mangyari. Pwede kang tumakbo sa Korte Suprema para humingi ng TRO, pero wala ka na sa Pilipinas. Ganyan po katindi ang mga taong ito. Ganyan po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Walang due process ng batas ng ating konstitusyon. Hindi po ba? Banyaga. Pero saklaw niya lahat ang ating konstitusyon. Sila na ngayon ang susundin ng ating konstitusyon. Ang batas ng banyaga. Ganun na ba po kahudas at katraidor ang pamahalaan natin ngayon? Ano pa silbi ng mga ginawa ng ating mga bayani? Ang binigay ng mga bayani ang buhay nila para maging malaya at magkaroon tayo ng sariling soberenya. Binuhos ng ating mga bayani ang kanilang buhay. Di po ba? Sila Andres Bonifacio, Jose Rizal, at marami pang ibang mga bayani natin ang nagbuhos ng buhay. Hindi po ba? Para lang po makamtan natin ang kalayaan at soberenya ng ating bansa. Pero ngayon,
Noon nagkaroon ng presidente na tinatawag na kanyang ate at bangag, nabaliwala na po lahat. At sinasakop na tayo ng banyaga. At hindi po kumikibo ang Korte Suprema. Nagtataka lang po si Kamanong, hindi po kumikibo ang Korte Suprema. Mapapangalawahan na. Yung issue po na petisyon ng pamilya Duterte sa Supreme Court, yung due process na pag-aaresto kay dating Pangulo Duterte, hindi pa po nilalabas ang desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, mapapangalawahan na naman. Wala pa yung desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ng pamilya Duterte. Mapapangalawahan pa si Bato. Buti na lang po nagpalit ng liderato ang Senado. Kasi kung hindi nagpalit ng liderato ang Senado at nagkataon na si Senator Batoy pumasok na sa Senado, huli na. Tapos na ang boxing. At syempre po, malalim din po kasi ang politika, Vice President. Dahil nga po ini-impeach kayo. Saan po ba ang final impeachment ng Vice President? Hindi po ba sa Senado, Vice President Sara? At si Bato po ay kaalyado po ninyo, si Senator Bato. At kailangan po ang boto ni Senator Bato. Katulad po ngayon, nagkaroon po ng palitan sa liderato ng Senado. Hindi po ba bumoto po si Senator Bato para mapalitan ang tinatawag na Judas at tuta, di umano. Kaya nga napalitan siya. At syempre po, yung kanilang mga layunin at hangarin na mapalitan din po kayo, Vice President Sara Duterte. Hindi po ba pag kayo po ay na-impeach, ay meron pong papalit sa inyo na isang senador na magiging Vice President, kung hindi man ay isang congressman? Hindi po ba? Kaya po may mga conflict of interest ang nangyayari po kay Senator Bato. Iniisa-isa na po ang inyong mga kaalyado, Vice President. Hindi lang po ang inyong mga kaalyado, pati po ang mga taga-suporta nyo. Iniisa-isa na po at kinakasuhan. Kahit po gumamit sila ng bend the law at break the law, wala na po silang pakialam dyan, di umano. Dahil kailangan na po nilang proteksyonan ang bawat isa sa kanila dahil maiksi na po ang panahon nila. 1 taon na lang po mahigit ang panahon nila. Dahil ang taong bayan na hindi na po bobo tanga. Wala pong nangyari sa kanilang administrasyon na mahigit 3 taon at mag-4 na taon na. Wala po. Binaon pa tayo sa utang. Politika at korupsyon lang sila tumutok. Mga kababayan. Hindi po ba? Kaya po, mabuhay ka, Vice President, at ingat-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo at doble ingat po kayo, Vice President. Dahil kung kaya po nilang gawin sa inyong ama, nagagawa rin po nila kay Bato. Di hamak na kaya rin pong gawin sa inyo. Hindi po ba? Pilit kayong pinababagsak, pati po ang NBI ay nagsalita na. Naniniwala po ang NBI na kayo po ay may pagbabanta raw totoo. Totoo raw na nagbabanta kayo sa buhay ng mga bangag, di umano. Pati mismo ang NBI. Hindi po ba? Kaya ingat po kayo, baka isang araw kayo naman po ang arestuhin ng NBI, di umano. Hindi po ba? Doble ingat po kayo, Vice President. At kami naman po yung umaasa. Umaasa naman po kami katulad po ng inyong lingkod na ang mga taong ito ay may kawakasan. Ang lahat naman po ay may kawakasan, may tuldok, may katapusan. Hindi naman po lahat ay panahon nila. Lilipas din po ang panahon nila. At syempre po yung nangyayari po ngayon at ginawa po sa inyo at sa inyong ama ay po pwede rin pong mangyari sa kanila. Di hamak, mas higit pa. Dahil sa dami po ng karga-karga nila na kasalanan sa mga Pilipino at sa inyong pamilya. Hindi po ba, Vice President? Kaya nga po kami umaasa na isang katulad po ninyo o isang Duterte ang makabalik sa Malacanang
ng ang lahat ng tao na ito, itong pong nagpakahayop at nagpakademonyo dahil sa pera at kapangyarihan, ay mapanagutan po nila lahat ang kanilang kahayupan. Hindi po ba, Vice President? Kaya po kami nananalangin at nagdadasal na sana po ay pagbigyan pong muli ng Panginoon ng isang Duterte sa Pilipinas. Maraming salamat po mga tambay at mabuhay ka po Vice President Sara Duterte dahil po sa dinadanas niyo po sa ginawa ng binagong Pilipinas sa inyong ama. Ay dapat po talagang mawakasan na po yan. Mawakasan na po sana yan. Hindi po maganda sa isang bansa na meron kang leader sa iyong bansa na walang inatupag kung hindi pamumulitika at pagnanakaw sa pera ng bayan. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At ganun din po sa ating mga sa inyo po. Thank you po sa inyo sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Eric Hershio ng Canada, kay Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Annie Jo, si Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, si Frank Zamora ng California, USA, Mika Ligaspi, Arthur Estraniero ng USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, si Jesus Valdefena at Rolando Guerrero at Kingston ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan at maraming salamat po at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa lahat po sa inyo na tumatangkilik po sa Tambayang Makabayan. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po mga kababayan sa inyo po lahat. At muli po mga kababayan, tis-tis lang po tayo at samahan po natin ng panalangin at dasal na matapos na po ang paghihirap natin sa mga taong ito. Tis-tis lang po. Bye-bye!